Good morning, tara basa tayo ng ating libro guys, Magandang Balita Biblia. 24 November 2024, nandito na tayo sa aklat ng Juan, chapter 10, talinghaga tungkol sa pastol. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Bagamat kung ano-anong balita yung nasasagap natin dito sa ating YouTube, lalo na sa bansang Pilipinas kung mahal. Nawa naman mag-ayos na po yung mga leader natin na mga pasaway. Magulo ngayon sa may nabalita nga natin sa natin dumaan sa wall natin yung di ba nga nakulong yung sa House of Representative yung ni BP Sara. Marami yatang nanggugulo, kaya gusto yatang ilipat sa Women's Correctional. Kasi naman, kung hindi kayo magulo, dapat tahimik lang siyang nakakulong doon, napasama patuloy yung ginagawa niya pagsama-sama sa kanya. Tsaka madali lang naman kasi dapat yun solusyonan dapat sinagot na lang ng sinagot yung mga tanong na na saan ka naman makakita, ikaw yung pinakamataas sa tapos hindi mo alam yung nangyayari sa perang ng bayan kung saan napunta. Yung pang confidential pa na binigay sa kanila guys. So yun. Hindi masagot-sagot yung yung kaya tuloy ang dami natin napapanood dun sa natin, sa wall natin. May Mary Grace Piatos, may tempura, ba yan? Kung ano-anong pagkain. Ay nako, nawa Father God, gabayan niyo sila, maging maunlad lang ang bansang Pilipinas namin. Gabayan niyo po kaming lahat, Father God. Basta sa akin, ang dinadasal ko lang guys, magiging lang tayo, magiging healthy lang tayo, wala tayong sakit, wala tayong kung ano-anong mga iniinda sa katawan nawa Father God, healthy lang talaga kaming lahat. Para hindi na kami pasaway na makikisali pa sa PhilHealth na para ba sa ospital ba. Nawa yung mga yon is sa mga karapat-dapat lang talaga na pasyente. So nawa kami Father God, healthy lang kami lagi, lalo na kami malayo sa pamilya. Amen. Okay, talinghaga tungkol sa pastol. 1 chapter 10 verse 1, pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Hala. Ayan na guys. Kasi naman po yung pera po namin, pinaghirapan namin. Yung tax natin guys, pinaghirapan natin yan. Tapos gagastusin lang ng ilang opisyalis, ilang leader. So, parang napakasakit sa loob natin yan. Okay. Ulitin ko, 1 chapter 10 verse 1, pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Verse 2, ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Verse 3, pinapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4, kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Verse 5, hindi sila sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Verse 6, sinabi ni Jesus, ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol. 1 chapter 10 verse 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Verse 8,
Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Verse 9, Ako nga ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Verse 10, Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Verse 11, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Verse 12, Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggoban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Verse 13, Tumatakas siya palibhasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Verse 14 to 15, Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Verse 16, Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito, kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig, sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. 1 chapter 10 verse 17, Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Verse 18, Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. 1 chapter 10 verse 19, Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Verse 20, Marami sa kanila ang nagsabi, Sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Verse 21, Sinabi naman ng iba, Hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo, nakapagpapagaling pa ba ng bulag ang demonyo? Okay. Ang hirap na naman anahin kasi luma na kasi itong Bible ko. Ang hirap ilipat. Ulitin ko lang guys. Yung verse 21. Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? Itinakwel ng mga Hudyo si Jesus. 1 chapter 10 verse 22. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Verse 23, Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Verse 24, Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. Verse 25, Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Verse 26, Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Verse 27, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Verse 28, Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Verse 29, Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Verse 31, Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Verse 32, Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Verse 33, Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Verse 34, Tumugon si Jesus,
Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Verse 35, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring ipagwalang ulitin ko nga guys yung verse 35. Juan chapter 10 verse 35. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring ipawalang bisa ang sinabi ng kasulatan. Verse 36. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Verse 37. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Verse 38. Ngunit, kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Verse 39. Kaya tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Verse 40. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y, verse 41, maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. Verse 42, at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. So, alam nyo guys, hindi lahat kasi ewan ko ba bakit yung iba hindi naniniwala kay Jesus. Marami nang himalang ginawa ayaw pa rin nilang maniwala. So, bukas na itong chapter 11 guys, ang pagkamatay ni Lazaro. 25. Para na yun sa 25 November 2024. Bye everyone. God bless.